Kailan niyo po ba napagkasunduan individually na maglabas po ng ganitong pahayag patungkol po dito sa Supreme Court decision, and how important is this decision? Kung mapapansin niyo po, ang date ng promulgation nung decision sa Duterte versus House of Representatives ay July 25. So gaya nga po nung nakasaad doon sa individual the statement of the individual faculty members, we studied the decision of the Supreme Court in the case entitled Duterte versus House of Representatives. So ilang araw din po na nagpulong po kami sa Constitutional Law Cluster bago po nabuo yung statement at bago po namin ito inihain sa aming mga fellow faculty members kung may mga gusto pong lumagda doon sa statement bago po ito ilabas. Open pa rin po ang statement for other faculty members to join. So hindi pa naman po complete talaga yung ating signatories. So I understand may mga lumalagda pa rin po. Okay. Pero nga po, gaano po ba ka-importante itong issue na ito to actually prompt individual professors dyan po sa College of Law to issue this statement? Gaano ka-importante po ito? Siguro po dahil ito na po yung pangalawang statement. Naglabas din po kami nung statement. May nauna po kaming statement, yung to forthwith proceed. Yeah. So ito po ay pangalawa na at talaga pong pinapahiwatig nito kung gaano po kahalaga itong impeachment. Itong impeachment process at maunawaan po nating lahat, hindi lamang po ng mga nasa akademikong panligal, na lahat po maunawaan natin ang kalagahan ng impeachment. So una po sa lahat, itong impeachment po ay nakasaad sa ating saligang batas. Ito po ay isa, no? Parang nag-iisang paraan. Nagkaroon po tayo ng kaunting dagdag dito na nagkaroon po ng co-warrant of proceedings laban kay Sereno. Justice Sereno, no? Pero bukod po doon, ito po ang natatanging paraan upang, yun nga pong binabanggit natin, yung ating mga high officials, kasi ilan lang naman po sa mga officials natin ang maaaring matanggal sa pwesto sa pamamaraan ng impeachment at conviction sa impeachment trial upang ating palawigin yung tinatawag natin sa saligang batas na public accountability. Kaya po ito mahalaga. Pangalawa po, hindi po siya, tama naman po, no? Hindi po siya ordinaryong proseso, ngunit dahil po ito ay nakasaad sa saligang batas, dapat po siguro hindi naman tayo magulat kung sa mga pagkakataon na kinakailangan po nating umpisahan ang ganitong proseso, na ito ay maaari nating gawin, no? Maaari nating isulong. Kaya po mahalaga na tuloy-tuloy natin pag-usapan ang impeachment at ngayon nga po ang nakahain ay ang impeachment laban sa ating Vice Presidente. At dahil po isa siya sa pinakamataas natin na opisyal, dapat maunawaan ng lahat kung bakit ganito na lamang ang napatuloy natin pinag-uusapan kung ano ang mga nangyayari. Okay, bago po natin puntahan yung substantive issues na pinag-usapan po dito sa pahayag individually ng mga professor po dyan sa College of Law ng UP, gusto ko pong tanongin kayo personally, and siguro if you're aware of the siguro impressions or sentiments of some of your fellow professors, medyo may pagkagulat ba sa inyo, pagkadismaya dito sa naging desisyon ng Supreme Court, considering na ang ponente po ay dati ninyong kasamang professor at dean ng College of Law, si Justice Marvic Leonen? Ako po personally, no, so kaya nga po sinabi natin individual statements, may mga iba't ibang pananaw din po kaming mga profesor. So siguro po yung nakasaad dun sa aming statement, yan na po yung kung saan kami nagkakaroon ng agreement, yung mga general principles natin na nakakasaad dun sa statement. Ako po personally, nagulat po ako sa nilalaman ng decision. Dahil po, yung mga nauna pong, ang biro ko nga po dito sa college, dahil
nasa second semester pa po tayo nung nagkaroon ng unang statement, no? So ang biro ko po dun sa mga estudyante ko, malalaman nila yung edad ko dahil nadaanan ko po yung lahat ng mga naunang impeachment, no? So yung kay Justice Corona at bago po nun, yung kay former President Joseph Estrada. At taon-taon, itinuturo namin yung mga desisyon na inilabas din ng Korte Suprema doon sa mga naunang mga impeachment proceedings, no? Yung kay President Joseph Estrada, lalo na po yung kay former Chief Justice Corona, kung saan may mga petition din na naghain upang i-nullify, no, yung kanyang impeachment at yung subsequent trial niya. Kaya lang hindi na po yun dinesisyon na ng ating Korte Suprema. So pagbabatayan po yung mga kaalaman ko bilang abogado at akademiko, na inaral yung mga naunang desisyon na yon, may mga ilang bagay na nakakagulat. Okay. Sige po, isa-isahin po natin. Ay, sorry po. Ano po yung kino-consider nyo na talagang nakakagulat and most objectionable dito po sa desisyon ng Korte Suprema ngayon? At sa akin kasi yung proseso ko ng pagbasa ng desisyon, mahalaga kasing tingnan kung paano ang magiging implementasyon nung nakasaad sa desisyon. So gaya po nung nasabi nyo kanina, ang decision po, ang nakasaad dito ay invalid at unconstitutional yung articles of impeachment for two reasons. Number one, nagkaroon ng, dahil po iba siyang proseso doon sa paghain ng verified complaint. Meron po kasing naunang 3 verified complaint, siya po ay barred na nung tinatawag natin na 1-year bar rule. At yung pangalawa naman pong dahilan ay dahil doon sa proseso kung paano din nagkaroon ng adoption at transmittal nung complaint, no, filed by 1/3 of the members of the House. That became the articles of impeachment, no? So mabigat po 'yon dahil ultimately sinabi na din po ng Korte Suprema na hindi nagkaroon ng jurisdiction ang Senado upang ipagpatuloy niya yung kanyang impeachment trial. So yun po yung mabigat. So unang-una po doon, kung babalikan po natin yung mga naunang kaso, Francisco versus House of Representatives, at yung sumunod po doon, Gutierrez versus House of Representatives, ang nakasaad po kasi doon, yung tinatawag po nating 1-year bar rule. Minsan lang, sa isang taon, maaaring magkaroon ng impeachment process laban sa isang impeachable official, tulad ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema. Ang nakasaad po kasi doon, nagkakaroon lamang ng 1-year bar rule kung ang complaint ay filed, whether by a member of the House or by member of the public and endorsed by member of the House. Nagkakaroon lang po noon kung ito ay na-file at nagkaroon ng initial action on it. At ang understanding po doon ay filed and then referred to committee. So Justice Committee. Kung hindi po nangyari yon, wala po tayong initiation of the impeachment process and subsequent initiation would not therefore be barred. So yun po yung understanding natin ng initiation. Kasi yun po yung nakalagay sa Saligang Batas. Ang nakalagay sa Saligang Batas, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, dito po sa ating desisyon, hindi na po yun yung ating meron po tayong, hindi naman po yun binaliktad ng Korte Suprema, no? So, linawin po natin, nandun pa rin po yun. Pero nagdagdag po tayo ngayon ng kung anong mga bagay ang maaaring maging hadlang sa isa pang impeachment proceeding. So yun po yung kung nagkaroon ng isang uri ng dismissal. Opo. Iya po, pero kahit hindi nila pinalitan technically yung pamantayan doon sa
first modes of impeaching a public official, basically, nagkaroon sila ng sinasabing, di ba, parang deemed terminated or archived. Yes. And I think that's very crucial kasi hindi naman nangyari yun bago nag-adjourn yung session. Hindi po ba? At na-initiate yung impeachment proceedings gamit yung third mode. Hindi po ba? Opo, kaya nga po mahalaga pong basahin na mabuti yung desisyon ng Korte Suprema dito sa Duterte versus House of Representatives kasi ang paliwanag po doon ay kahit po ganun ang nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint, ito pong complaint filed by 1/3 of the members of the House. Ang sabi po ng Korte Suprema, dahil po ito ay ibang mode of initiating impeachment proceedings, it did not arise from any of the first 3. It should be considered as separate and distinct and therefore barred by the first 3 having been archived. Nga po, pero ang tanong naman doon, yung first 3 impeachment complaints, hindi naman deemed initiated kung susundin po existing jurisprudence. Hindi po ba? Opo. So yun po yung isang pananaw, no? Kaya po kung babasahin niyo po mabuti yung statement ng individual members of the UP College of Law Faculty, ang sinasabi po natin baka kailangan ituloy ang diskusyon, no? Para maliwanagan kung ano ang impact or consequences itong desisyon na to, kasi meron po nga tayong mga naunang desisyon na hindi naman po nila sinangtabi, no? At para po makita rin natin ang maayos na magiging implementasyon kung sakasakaling magiging filean na po itong decision sa Duterte versus House of Representatives. Opo. Marami din po kasing mga katanungan kung paano siya kung ano yung magiging implementation niya.